Sa ibang balita naman, sinampahan ng COMELEC ng reklamong cyber libel ang kumakandidatong Vice Mayor na si Reyna Mercedes Isabela dahil sa ipinakakalat nito sa social media na madali lamang dayain at manipulahin ang mga makinaryang gagamitin sa halalan. Balak din ng komisyon na ipadiskwalipika ito at matanggalan ng lisensya sa pagkaabogado. Si Margot Gonzalez sa buong detalye. Personal na tumungo sa City Prosecutor's Office sa Manila si COMELEC Chairman Attorney George Garcia kasama ang mga komisyoner ng Polbody at iba pang opisyal upang sampahan ng reklamo ang kumakandidatong Vice Mayor sa Reyna Mercedes Isabela. Ayon sa COMELEC, noong Enero 24 bandang alas 7 ng gabi, nag-post umano si Gerald Harold Respicio ng video sa kanyang Facebook account na may nagkasulat na paano i-hack ang automated counting machine. Kinabukasan, nag-post daw ulit ito ng video na nagpapakita ng aktual na hacking sa source code ng ACM at sinabing madali lamang manipulahin ang makina. Hindi pinalampas ng task force katotohanan, katapatan at katarungan sa halalan ang naturang post. Ang task force na ito ng Polbody ay nakatutok sa anumang misinformation na inilalabas laban sa May 12 elections. Dahil dito, isinampa ng komisyon sa City Prosecutor's Office ang kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act laban kay Respicio. Ito ang kauna-unahang reklamong inihain ng komisyon na may kaugnayan sa cybercrime. Ayon kay COMELEC Chairman Garcia, integridad ng halalan ang sinisira ni Respicio sa kanyang ipinakakalat na fake news. Maliban sa misinformation, napakamapanganib po ito sapagkat isipin nyo, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ng ating pong halalan at sa isang banda kung siya ay tumatakbo, isipin nyo rin, kung bigla siyang manalo, sasabihin dahil sa produkto yan ng kanyang pagmamaniobra, o kaya naman pag natalo sasabihin niya na minaniobra ng iba yung resulta ng ating pong halalan. Ayon kay COMELEC Chairman Garcia, integridad na ng halalan ang sinisira ni Respicio sa kanyang ipinakakalat na fake news. Maliban sa paghain ng reklamo, sasampahan din ng task force ng disqualification case si Respicio para sa May 12 elections. Napag-alaman mula sa COMELEC na isang abogado at accountant din si Respicio, ngunit nanganganib na rin siyang matanggalan ng lisensya ngayon. Magpapile din ng disbarment case sa ating pong Integrated Bar of the Philippines. Nalaman din po namin na siya pala isang accountant and therefore magpapile din po ng karampatang kaso para ipatanggal ang kanyang lisensya sa Professional Regulatory Commission. Gusto natin patunayan po dito na hindi basta-basta pwede kang magbigay ng kahit na anong pananalita na nakakasira sa kredibilidad hindi lamang ng institusyon kundi ng ating halalan lalong-lalo na. Hindi po pwede dito yung lakasan, tapang-tapangan at pagkatapos hindi mo haharapin yung consequence ng iyong ginagawa. Ayon sa COMELEC, pinatanggalan nila ang mga naturang post ni Respicio sa social media. Ngunit na-isave na ito ng Polbody bilang matibay na ebidensya sa reklamo. Nilinaw naman ni Garcia na ang naging hakbang ng COMELEC ay hindi pagpapakita ng pagiging balat sibuyas, kundi isang makatotohanang paglaban sa fake news. Yung pagmamalaki na kaya niyang impluwensyahan, gawa ng paraan, wala po silang maipakita, talaga pong hack-free yung aming pong sistema sapagkat yung pong ating mga makina ay stand-alone machines. At the same time, kaya at pwede ma-counter-check. Ang reklamo laban kay Gerald Harold Respicio ay kasalukuyang nasa City Prosecutor's Office at dumaan na sa pagsusuri ng COMELEC. Habang hinihintay ang magiging desisyon, patuloy na ginit ng komisyon ang kanilang layunin na mapanatili ang integridad ng halalan sa gitna ng mga hamon ng maling impormasyon sa social media. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzalez, SMN9 News.